Budget versus expenses. Kapos lang ba talaga ang ating income o talagang tunay na magastos tayo, mga Pilipino? Yan po ang paksa po natin ngayon sa araw na ito. Kung kayo nagtataka kung saan napunta ang inyong sweldo, you are in for a treat. Hi, I'm Chinkitan and you're listening to Chink Positive Podcast. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Kamusta na? Sana naman nasa mabuti kayong kalagayan. This is our podcast. Alam mo naman sa podcast episode po natin, medyo excited po ako sa podcast episode. Bakit po? Tuwing podcast, I know parang kausap ko lang kayo at you're listening to me. At ngayon meron na tayong video version. So sa Pilipinas po, gumawa ako sa pagsasaliksik. Ang isa sa pinakamalaking gastusin po natin on a monthly basis aside from upa is pagkain. Yes. According to PSA, Philippine Statistics Authority, average family would spend at least 30 to 40% of their monthly expenses, yung kanilang sweldo, na pupunta po sa pagkain. Bakit po? Dahil nga sa pagtaas po ng presyo ng bilihin like bigas, karne, itlog, gulay, prutas, at tumaas din po yan dahil nga sa pagtaas din ng gasolina. Lahat ng mga yan ay hindi transport sa pamagitan ng sasakyan at siyempre gumagamit ng krudo. Kaya kung titingnan po natin, ang laki-laki po talagang ginagastos po natin. Kaya kung magiging practical lang po tayo sa pagpili ng ating pagkain, talagang malaki po ang matitipid at mababawasan sa ating gastusin. Pero ano ibig sabihin, Chinky? Bakit instead na kumain sa labas, di ba? Baka pwedeng magbaon. Magbabaon ako. O sige, papaliwanag ko muna kung bakit ayaw magbaon yung mga tao. Magkano muna ang nagagastos natin sa pagkain sa bawat linggo? Halimbawa kung bumadget ka lang ng 200 pesos a day, a day po sa pagkain at merienda. I think that's fair enough. That's 5 days. That's 1,000 a week. Diba? Times 4 weeks, magkano na po yan lumalabas? Diba? 4,000 a month. Times 12 months, that's 48,000 pesos in a year. In a year po, eating. Sa ano lang yan, pagpasok sa opisina po at kumakain ka. Hindi pa natin nababanggit dito yung pag-inom ng paborito mong kape at milk tea. Hindi pa kasama yan. So, imbis na probably, di ba, kumain ka ng 48,000 pesos, which I don't know kung magkano ang sinisweldo mo. Kung ikaw ay sumusweldo lang kapatid na minimum. Ito pa lang pinag-usapan natin, pagkain lang, wala pa yung pamasahe. Kung kumikita ka na minimum ng 15K, 48K, almost 3 months of your salary, pagkain lamang. So, kaya nga, ang unang practical, kung talagang ganun ka kagipit, di ba? Bakit hindi na lang magbaon? Ay, me? Baon? Cheap pa? What will they say? At the next question, bakit ayaw natin magbaon o sa school or sa opisina? Because social pressure ba? May mga kaugalian tayo mga Pilipino kultura na nagdidikta na syempre, nakakahiya. Magbaon ako, baby. Ako, elementary. Diba? Parang ako, grade 2 lang ako, grade 2 o grade 1. Hindi naman ako ginagawa ng ibang tao, but in reality, ako naalala ko, nung ako ay kapos pa talaga, wala, baon talaga. Kasi cannot afford Or number 2, second, ba't ayaw magbaon? Fear of judgment, di ba? Mahusgahan ka na magdudulot ng kahiyaan, iniisip nila, di ba? Baka sabihin nila talagang wala akong pera. Totoo namang wala kang pera. Or number 3, napipressure ka, lalo na yung mga kabataan dyan. Pag nagkayaan na sila sa kape, coffee shop, alam nyo ba, ito atin lang. May alam mo kung mga tunay na kwento na talagang yung pang-allowance sa pagkain na alam mo ginagawa ng ibang kabataan, imbis na ikain na tunay na pagkain, binibili nila ng mga kape. Bakit? Napipeer pressure Imagine mo ang allowance ng isang kaibigan nila 500 a day, allowance mo 200. Syempre may pagkain sila, may pangkape sila, ikaw may pangkapagkain ka lang. Pero since nayaya ka na, na-peer pressure ka na, anong ginawa mo? Instead kumain ka, nagkape ka na lang. Social ka pero kumakalam naman ng sikmura mo. Diba? Sino sa inyo guilty dito? Type guilty. And then, number 4, kung bakit din tayo minsan nahihiya magbaon is because gusto natin yung kakasawa na baon parati.
Di ba, naalala ko tuloy si mama tuloy, grabe, kung mag-slice ng luncheon meat yan, talagang pagkanipis-nipis. Nung minsan nga dala kong baon, lumakas yung hangin, di ba, nilipad yung luncheon meat ko sa nipis. Di ba, yung parang gusto natin ng variety. Well, alam mo, ito lang realidad. Oo. Kung hindi mo kaya, wag mong pilitin. Kaya nga, para sa mga tao, nahihirapan talaga kayo sa inyong pagbabudget dahil sa pagkakain. Ito lang, I'll give you some practical tips. Practical tips to na maaari makatulong po sa inyo. Just get one idea. I am sure malaki mababawasan. Number one, para sa mga, lalo na yung mga breadwinners, plan your meals. When you say plan your meals, gumawa ka na ng weekly meal plan. Okay? Yan ang unang gawin mo. As a matter of fact, may ginawa nga si Neri, di ba? Neri yung asawa ng isang rapper ng isang meal plan na sinabi 1,000 yata. I think na misinterpret lang yan. 1,000 daw per week for a family of 5. I don't think so. Baka na-misinterpret lang. Pero ang gaganda naman, nag-effort naman siya gumawa ng meal plan. Kasi pag gumawa ka ng meal plan, breakfast, ano kakainin, lunch, ano kakainin, dinner, ano kakainin, at least mapaplano mo na in advance kung magkano i-allocate mo per meal. Diba? That's number one. Number two, suggestion ko rin, huwag kayong bibili na patingi-tingi. It's a proven fact, nag-compute na po kami, pag bumibili ka ng patingi-tingi, it will cost you at least 20 to 30% higher. Pag bumili ka ng patingi-tingi na mga tinatawag na seasoning or let's say, yung patingi-tingi na mga kape, it's 20 to 30% higher yung sa sachet. Mas maganda if you buy in bulk. Mas makakamura ka talaga. Number 3, ito very practical to. Kung talagang kapos kayo sa budget, huwag muna kumain sa labas. Sa loob lang. Kung gusto nyo kumain sa labas, ilabas nyo yung lamesa nyo, doon ay kumain sa labas. No, seriously speaking, if you can save at least 1,000 to 2,000 pesos a week by eating out, di ba? So that's a lot of money that you can save. Again, these are for the people na sinasabi ko nakapos ang budget nyo. Number 4, isa pang practical tip, reduce meat consumption. Karne, isda, let's say baboy or let's say baka o manok. May alternative naman po na mas mura like gulay, mas mura po siya. Or if not naman, kung gusto nyo bumili, buto-buto, di ba? Para may panlaga lang kayo, para magkalasa. So, maging practical po tayo, no? And then, number 5, na isang number 1 talaga na hindi natin napapansin na nagagastos pagdating sa pagkain, which I experience and I witness, yung food waste. Nagluto ng marami na panis lang, hindi na kinain kinabukasan, yung parang ganun ba? Dapat kaya kung magluluto po kayo, pagka nag-meal planning po kayo, make sure yung may mga iba ang ginagawa po, nagluluto lang ng breakfast and lunch, hindi na ng dinner. Pero yung sa dinner, pinapainit na lang po yung natira sa lunch. So pwede kayong gumawa ng ganun. And last but not the least, this is I think the most practical and malaki talaga matitipid nyo if you follow this. Never ever shop or never ever go to the market, never go to the supermarket without a list. Kailangan may list kayo. At ang bibili nyo talaga lang kung ano ang nasa listahan. Kasi kung wala sa listahan yan, maniwala kayo, mas marami kayo mabibili. At wag na wag kayong pupunta ng supermarket na gutom. Maniwala kayo. Pag pumunta ka ng supermarket na gutom, lahat na makikita mo masarap. Mapapabili ka walang oras. So if you look at this, no, practically speaking, if you plan your meal, limit eating out, at the same time, minimize food waste, I do believe, guys, yung sa 30 to 40% na sinasabi ng NSA na gastusin, kung ikaw ay kumikita ka ng 20,000 a month, no, we're talking about 6,000 to 8,000, kung makasave ka lang na 20% out of that, malaki na yon. How much more kung ang gastusin mo on a monthly basis ay 100,000, you're spending 30 to 40,000 pesos sa pagkain. And you as a middle class, you understand this. Pag pumupunta ka lang sa supermarket, magkano na yung supermarket bill mo? Hindi ka bababa ng 5,000 pataas. Supermarket, wala pang wet market yan. Kaya guys, let us be more practical. Kaya nga babalik ako sa question, kapos lang ba talaga tayo? Or talagang likhain na magastos po tayo? Kayo lang makakasagot niyan. Pakitype lang sa comment section dito sa YouTube as we know this podcast.
Naka-broadcast na nito sa YouTube. So kung meron kayong mga comment section, anong natutunan nyo, anong revelation, please do so. And then don't forget, if you find this episode na nakatulong po sa inyo, please do me a favor, share this episode with some of your friends na nahihirapan talaga mag-budget ng kanilang finances. Tatandaan, as I always say in my program, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Bye. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.